Naputol na nga po mga idol ang 3-game win streak ng Sacramento Kings ngayong araw laban sa New Orleans Pelicans sa overtime na rason bakit nananatili sila sa ikasyam na pwesto sa West na merong record 28 wins, 27 losses papasok sa All-Star break. Subalit kahit man nahihirapan pa rin ang Kings, tuloy-tuloy nga po silang umaangat na patunayan rin naman ng team na ito na mas solido, mas may palag ngayon ang team nila kontra sa ibang teams gamit ang kasalukuyang lineup. Sa katunayan, lahat nga po ng starter ngayon gumagalaw sa opensa since nakakapagtala ang mga ito ng double-digit points. Mas maayos rin naman nga silang nakakapag-execute ng plays kumpara ng nagdaang laro. Kaya kapag nabigyan sila ng mas mahaba-habang practice ng magkakasama ngayong All-Star break, siguradong mas gaganda ang kanilang chemistry. Syempre sa mga malalakas na teams ng West, malaki pa rin naman ang pag-asang makahabol ito sa West at makadiretso agad dahil 3.5 games lang naman ang kalamangan sa kanila ng Los Angeles Clippers. Samantala, alam naman nga ninyo mga idol na matapos lamang nga pong ikansila ng Los Angeles Lakers ang kanilang trade kay Mark Williams, may lumabas nga pong balita na mismong Charlotte Hornets na ang matapang na nagsabi na nakikipag-usap na nga po ang team sa mismong management ng NBA para ipawalang bisa ang pagkansila ni Rob Pelinka sa nasabing trade. Gusto pa rin naman nga po ng Hornets na ituloy ang ginawang move na ito na magpapapunta kay Mark Williams sa Los Angeles Lakers at makukuha rin naman nila sina Dalton Keunig, Cam Reddish at dalawang draft pick na mapapakinabangan ng husto ng kanilang prangkisa. Ngunit kahit anong gawing reklamo ng Hornets, dito na wala rin naman sila ditong magagawa since ayaw na rin naman nga po ng Lakers na kunin si Williams dahil sa pagiging injury prone nito. Kung titignan natin ang rules ng NBA pagdating sa trade, pinapayagan nga talaga ng liga ang mga teams na magkansila ng trade kung naniniwala ang mga ito na hindi nila magagamit ng maayos ang kanilang mga nakuhang player. Kaya naniniwala ang ilang mga analyst na kahit anumang gawing reklamo ng Hornets, hindi na rin naman matutuloy pa ang trade nila sa Lakers. Ibig sabihin, pagtsatsagaan muna nila si Mark Williams. Sa kabilang banda, ngayon nga pong nagtapos na ang first half ng season, gayong papasok na sa All-Star break kung saan ilang mga players na ang makakapagpahinga at magbabakasyon at may iba rin namang magpa-participate sa event ng All-Star Weekend. And speaking of All-Star Weekend, kahit man malaki ang binago, meron rin naman ngang isang event dito ang mawawala at iyan ang sanay rematch nina Sabrina Ionesco at Stephen Curry sa isang 3-point shootout. Kung inyo nga pong matatandaan, ito ang isa sa mga event na pinagkaguluhan last year. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na nga ito mapagpapatuloy ngayon. Ayon sa isang insider, plano nga pong paglabanin ng dating Splash Brother na sina Curry at Klay kontra kana Sabrina Ionesco at Caitlin Clark. Sadyang hindi lamang ito natuloy ng mismong si Clark na ang umayaw sa imbitasyon ng liga at hindi nag-improve ang nasabing contest na ito, mas pinili na lamang ng NBA na hindi ito isagawa sa darating na All-Star Game.